Pattern na tayo. Alam niyo po yung nangyari sa kanya just this last February po. Ako po ay naligtas noong 1999. So may edad na rin po tayo. Kung titignan niyo po, may edad na rin po tayo. At sa Sunday school po namin yun. Siyempre, medyo bata pa nga, parang oo lang ng oo sa Sunday school teacher namin. Talagang hindi na unawaan. Hanggang nagagamit naman sa church, di ba pa on and off, gano'n sa mga ministry. Siyempre, gusto po natin makasigurado, amen? Dapat makasigurado na tayo tutungo sa langit. At ako po ay nagpa-rebaptize ng 2019 po. At doon po ay talagang nakita ko yung changes din sa buhay ko. No? Pero hindi pa nakaligtas yung baptism kasi i-clear lang po natin. At sa mga hindi nakakilala, father ko po ay namatay dito pong February. At wala po siyang alam po natin na sabihan na sino susunod sa kanya. So marami pong gulo nangyari, hindi po natin makakailayan. Hanggang ngayon po ay nasa transition phase po kami. Yung mga church member ay talagang pinipilit nila ako. Sabi ko po ay mag-aaral muna ako ng Bible School. Sabi nila ba, huwag na po natin i-bakante po yung position nila. Based on experience nila sa mga ibang mga churches. So talagang undecided, tinatanggap din, binabawi po pastor, hanggang dito pong anniversary po, yung kayo po ang speaker namin ay doon na po. Bali po ako ay nagpapastor doon for 3 months. So sobrang bata po. Alam mo po lahat ng nandito ay tinawag ng Diyos. Tama po? Lahat ng nandito ay tinawag ng pastor, mga worker. Tinawag ng Panginoon po. Amen ba? Lahat ng nandito tinawag ng Panginoon. Sino pong mas bata sa akin na nagpapastor po or So ako po ngayon ay sama niyo po ako sa panalangin. Ako po ay nag-aaral ng Bible School first year po. Ayun po, natututo naman. Kaya prayer ko po ay matapos. Talagang sobrang hirap po kasi pag pa po yung talagang sasalukan na nung talagang na-establish na church na po, ay sobrang hirap po Pares din po nang nagsisimula. Sobrang hirap din po kasi iba-iba po yung level ng maturity nila. Ang hirap po. Ang hirap po talaga. Sama niyo po ako sa panalangin. Sige po, sabi ko 15 minutes lang. Tayo po tayo lahat. Kasama niyo po yun sa 15 minutes. Sobrang kinakabahan po kasi second time lang po na mag-preach sa outside sa church po namin. Let's open for our Bibles, 1 Timothy. Ito yung greatest of all time. Pero buksan po natin sa 1 Timothy 4, verse 13 to 16. Basahin lang po natin sabay-sabay, may klilahan naman po ito. Pag nandiyan na po kayo, sabi na po ng Amen. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that it is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may be. Take heed unto thyself and unto the doctrine, to continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat sa oras na ito, Panginoon, sa privilege na ako po ay makapag-share ng testimony at makapagbahagi ng short devotion, Panginoon. Nawa, Panginoon, gamitin niyo po ako, kayo po maglagay ng mga salita sa aking mga labing, Panginoon. Kayo po ang maangat. Ito po, Panginoon, kailangan po makita
Maraming pong salamat. Patawad po sa pagkakasala, pagkukulang sa tayong pangalan ni Jesus ng pagligtas. Amen. Tayo po ay umupo. Wala po akong title. Those who are both serving in the ministry na matatagal na for long, and those who are new, katulad ko, I would like to give an encouragement. Nawa po ay ma-encourage tayo. From Apostle Paul to young Timothy pastor. This is not only for new pastor, pero dun din sa mga matatagal na pastor na nandito po. Yun po, para po sa ating point 1, mabilis lang, ay stay in the Word. Ang point 1 po natin ay stay in the Word. Sa verse 13 to 14, Apostle Paul emphasizes na putting off yung importance ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi nga po nila kung gaano karumi yung Bible natin, ay gano'n natin talaga pinapahalagaan. Kamusta po yung mga Bible natin? Pastor, kamusta po? Sa akin po medyo malinis pa. Iniiyakan ko po talaga siya. Sabi nga po kasi i-treasure daw treasure ko po talaga. Pero ako po ay ang deserve po natin, dinedevelop po natin yung ating daily walk with God. Po ang nag-ano po tayo, devotion po tayo, huwag po natin alisin yung sarili natin sa salita ng Diyos kasi baka minsan sabi, sobrang tagal na natin, alam ko na yan. Ang nabasa ko na many times sa Bible hindi ko na kaya, alam ko na yan, Pastor, no? Kahit balik-balik na rin mo, ay hindi ko na babasahin yan. Pero sa atin po, ay kailangan po natin to everyday sa ating buhay. Sa amin po sa church namin, Sunday and Wednesday lang. Sunday and Wednesday lamang po ang service. Kamusta naman po yung Monday, Tuesday, Thursday, Friday po natin? Diba kasi po, alam po natin, sa sanlibutan, malakas po ang influence. Pero po ang Bible ay sana po ay hindi mawala sa atin. Ito po ang nagpapalakas po sa atin. Huwag po natin kaligtaan yung Bible, no? Sulatan po natin. Parang, ang ina po, no? Sinasabihan ko yung matatagal na pastor na. 3 months na mo. Tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Huwag po natin ialis sa ating mga sarili. Nasasaktan po. Not only that, but to exhortation, sa pagpapalakas po natin, di ba? Yung away po, yung dyan lagi, ready po na ibagsak tayo. Diba, marami na pong kumakalat na mga false teaching. Di ba po, after ng pandemic, talagang nauso yung Facebook, mga online. Di ba po, marami po tayong nakita, kaya nagkagulo-gulo yung nagkagulo-gulo yung Baptist community. Pero ang salvation po natin, pare-pares po, amen? Hindi po nawawan ang ating kaligtasan. At tayo po ay nagsasoul winning po ba lahat? Lahat po tayo dito nagsasoul winning. Amen po. Ayun po ang tinuturo natin sa church namin po ngayon kasi kahit po na sobrang tagal na church na po, ay hindi pa rin po lahat. Talagang Catholics lang po yung iba, Zimbabwe, gano'n lang po talaga. Tinuturo, sabi ko po ay sobrang tagal na po nating church. Dapat po marunong na kayong mag-deal ng baptism. Dapat po na di-disciple na po tayo, ayun po yung turo po sa kanila. Sabi po dito, not only that, but to exhortation, pagpapalakas at sa doktrina. Sabi po dyan na wag po tayong maging baby, wag po na, wala naman po mga baby na rito, no? Lahat po tayo dito ay grown up na. No? Pagkasabihan po tayo dito, hindi na agad tayo magtatampo at hindi na papagamit sa Panginoon kasi tayo ay nasaktan. Minsan, na-prostrate tayo sa mga nangyayari, hindi natutupad yung gusto natin. Minsan, yung frustration ay hindi outward. Minsan, ito ay internal. Minsan, sinisisi natin, kasi, gano'n eh. Pero talaga,
Sa atin po talaga ang problema. Huwag po tayong manatiling baby. Wala namang baby na po dito. So verse 14 po, neglect not the gift. Sabi po dyan, being a pastor is not just a great profession, but the greatest profession. Amen? Sa 3 months ko po ay sobrang exhausting nga po eh. Sobrang daming problema agad. Before, sobrang nakakapagod. Sinasabay pa ng Bible school. 3 days po ako sa Bible school eh. From umaga hanggang gabi. Ang schedule ko po ay from 8 na umaga hanggang 9:50 ng gabi. Yung Tuesday ko po. Tapos ang Wednesday ko po, half day lang hanggang 3:30 kasi may prayer meeting po. Pero 3 days lang po. Kaya, tapos, na sobrang hirap. Pero biyaya ng Panginoon, yung mga challenges, ito po yung tumutulong sa atin, yung mga challenges para tayo po ay lumago. Tuloy lang po. Kaya po yan, sabi nga po sa 1 Timothy 3:1, if a man desire the office of a bishop, he desired a good work. Kaya huwag po natin itong i-take lightly po. Kasi nasabihin na rin ako na kaya masakit, no? Pero hindi tayo papatinag doon. Huwag mong gawing parang laro-laro lang. Laro-laro lang dapat tayo po ay seryoso. Sa akin 3 months, siguro po ay marami pang, siyempre, alam niyo naman po, di ba? Kasi merong mga, mas inisip po nila na sila ay mas spiritual. Spiritual. Kaya isama niyo po ako sa panalangin. Para po sa ating pangalawang point, continue in the word. Sa 15 and 16, meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. At sa mga payo po ni Apostle Paul, he need to meditate it. Giving thyself wholly to them means giving himself to carry out the task of the pastor. Sinasabi niya po kay Timothy, kaya napakalaga po ng salita ng Panginoon. Wala nang mas makapag-encourage sa atin na magpatuloy kundi sa salita ng Panginoon, salita ng Panginoon. No, tayo po ay mag-rely sa salita ng Panginoon. Huwag po natin alasin sa ating buhay. Kailangan po natin ito sa araw-araw natin na pamumuhay. At nito ni Timothy para siya ay mag-mature spiritually. Parang pinipreach ko po sa sarili ko to eh. Para po tayo ay mag-mature spiritually. Malapit na po tayo matapos. Ito po kayo, tapos na po tayo. At sabi po niya sa verse 16, dapat tayo ay maging aware, maging watchful tayo sa ating sarili, sa tinuturo natin dahil we have impart instruction sa mga tao at kapag mali ang naituro natin ay accountability po natin ito. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Huwag po tayo katulad po dun sa kay Jude, marami pong false teacher na in-exert niya po yung na manatili sa turo. Para po sa ating last point ay finish well. Yun po sa binasa po natin sa Jude, sa ating verse po. Now unto him that is able to keep you from falling, to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Finish well. Preserve tayo ng Panginoon until the day of His coming. Marami po, dadaan po tayo sa mga problema, sa mga trials, sa minsan sa pag-backslide, nag-stumble po tayo. Pero manatili po tayo sa Panginoon dahil tayo po ay niligtas ng Panginoon. Tayo po ay magpagamit sa Panginoon. Tapusin po natin yung ating karera. Sabi po na hintayin po natin. Acknowledge po natin, yung pag tayo kinuha ng Panginoon ay masabi sa atin na well done, thou good and faithful servant. Maraming salamat po, Pastor Ed, sa pagsama po kay Papa sa, ang tawag po dyan, Hall of Fame.
Heroes of Faith. Yun, napagsama po kay Papa. Grateful po ang buong family na nasama po ang aking Papa dyan. And continue to pray for me po sa lahat po ng pastor, leaders, and mga workers po dito. Tayo pong lahat ay magsitayo.